The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Filled with the Holy Spirit, Jesus returned from the Jordan and was led by the Spirit into the desert for 40 days to be tempted by the devil. He ate nothing during those days, and when they were over, he was hungry. The devil said to him, "If you are the Son of God, command these stones to become bread." Jesus answered him, "It is written, one does not live on bread alone." Then he took him up and showed him all the kingdoms of the world in a single instant. The devil said to him, "I shall give to you all this power and glory, for it has been handed over to me, and I may give it to whomever I wish. All these will be yours if you worship me." Jesus said to him in reply, "It is written, you shall worship the Lord your God, and him alone shall you serve." Then he led him to Jerusalem, made him stand on the parapet of the temple, and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down from here, for it is written, he will command his angels concerning you to guard you. And with their hands they will support you, lest you dash your foot against a stone." Jesus said to him in reply, "It also says, you shall not put the Lord your God to the test." When the devil had finished every temptation, he departed from him for a time. My dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. May payabak po kay kayungan. Wala pong pinipili ang tukso kahit saan naririyan ito. Walang pinipili ang tukso kahit saan naririyan yan. Kay matanda ka, kay bata ka, kay lalaki ka, kay babae ka, kay mayaman ka o mahirap ka, kay matino ka o hindi, kapag ka ang tukso dumating sa iyo, siguradong aakitin ka nito. Siguradong kukunin nito ang mahina mo. Gawain po ng tukso ang mang-akit ng tao. Alam natin yan, gawain ng tukso ang manlambing sa tao. We are now in the first Sunday of Lent. Pumasok na po tayo sa panahon ng Kwaresma at ito po'y nagsimula o inumpisahan na natin noong Miyerkules de Ceniza. At ngayong unang linggo po ng Kwaresma, ang ating ebanghelyo, ang mga pagbasa natin ay pinapaalalahanan po tayong mga nagsasakripisyo na ang tukso ay walang pinipiling tao. Naniniwala po ako hindi lamang po yung mga korap na politiko ang maaaring matukso. Kahit ordinaryong tao ka lang, pwedeng ang tukso dumating sa iyo. Hindi lamang po yung mga gahaman o mapagsamantalang tao ang maaaring akitin ng demonyo. Hindi lamang po yung mga taong mandaraya na ang gawain nila ay masama. Kahit pa man din ang iba, pwedeng akitin ng tukso. Empleyado ka, estudyante ka, palasimba ka, politiko ka o sabihin nating pari ka, may asawa ka o single ka, lahat ito'y pwedeng matukso. Sabi ko nga po sa inyo, like what I've said a while ago, walang pinipili ang tukso. Every day in our lives, my dear friends, the tempter is always there. The tempter is always present to entice us with his
wicked allurements, attractions, appeals, invitations. Kahit pa man din po si Jesus, di ba, sa ating ebanghelyo, ngayong linggong ito, tinukso siya ng dyablo. Siya tinukso ng demonyo. Anong ginagawa niya? Habang nagdarasal siya, habang nag-aayuno siya, ang demonyo, ayun, tinukso siya. In the desert, my dear friends, Jesus faced three temptations as described in the Gospel of St. Luke this Sunday. First, turning stones into bread. If you are the Son of Man, if you are the Son of God, command this stone to become bread. Sabi ng diablo, sabi ng Satanas kay Jesus, sige nga, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang batong ito. Wika niya kay Jesucristo. Why? Kasi alam niya sa mga oras na iyon na si Jesus ay gutom siya, nag-aayuno siya 40 days and 40 nights. Pangalawa, jumping from the temple. Itinutulak siya ng diablo na magpatihulog ka nga. Kasi alam ko, iingatan ka ng mga anghel ng Diyos. Alam ko, ikaw ay tutulungan. Sabi ng diablo kay Jesus, tutulungan ka ng mga anghel ng Diyos. Pero anong sinabi ni Jesus sa kanya? Sinasabi sa banal na kasulatan, huwag mong subukan ng Panginoong yung Diyos. And the last one is this, worshiping the devil for power. Ibibigay ko sa iyo lahat ng nakikita mo, lahat ng kapangyarihan sa mundong ito, pero ang gagawin mo, sabi ng diablo kay Jesus, sasamba ka sa harapan ko. At ang sinabi ni Jesus sa kanya ay ano? Wala kang ibang sasambahin, kundi ang Diyos lang. Ang demonyo, hindi pa rin niya naakit si Jesucristo. Ang demonyo, hindi niya natalo sa tukso si Jesus sa ating ebanghelyo. Tanong bakit? Tanong bakit? Kasi si Jesus, makapit po ang hawak niya sa ama niya. The three temptations of Jesus tested his faithfulness, his obedience to his Father. My dear friends, the season of Lent, or Lent is a season of fasting and discipline. Lent is a season of fasting and discipline. By the way, temptation is not a sin. Ang tukso ay hindi naman kasalanan ito. It's an incitement to evil, a test. It's when we give in to it that sin happens. Nakakalungkot man po sabihin sa inyo, kamakailan lamang po, ang isang kapatid na paring malapit sa akin, kinumusta ko po siya. Hindi naman po kaila sa inyo, sa ating mga kapampangan, na halos po sa mga pari natin, Pampanga clergy, members of the Pampanga clergy, halos lahat yata, halos karamihan sa amin, dinadapuan ng sakit ngayong panahong kasalukuyan. At kamakailan lamang po inilibing ang isang kapatid naming pare, si Reverend Father Pablo Paul Sahagon, kamakailan lang. Kinumusta ko po itong isang kapatid na pare, mas matanda ako sa kanya pero may sakit siya ngayon. Dinapuan po siya ng sakit. Alam niyo, nagpapa-executive check-up lang siya. Nung i-ultrasound siya, nakita po na ang yung left kidney niya may bukol. Pa-check up ya mo. Pero ngayakit kin-ultrasound na itong kapatid na pare, actually kaibigan ko, actually classmate ko, mas matanda po ako sa kanya, nakita yung kaliwang bato niya may bukol. So, pepates ang aliwang, may kaya ng aliwang findings ka rin aliwang doktor, may mamangutang iya. Isa po, yung recommendation sa kanya, kailangan daw po siyang operahan. Kailangan daw pong alisin yung left kidney niya. Kasi baka daw pati yung isa mahawa. May ganun pala, hindi ko alam sa mga dalubhasa, sa medisina. Anyway,
Kinumusta ko po siya, kamakailan lang. O among, classmate, kumusta ka? Kako sa kanya. Uy, ni among, okay mo, maninayang operation, kanyan. Nana, kayan tabi mo kami, karing panalangin mo. Dakal mga di kaya ka. Ay, salamat classmate, I love you. Sabi po niya sa akin. By the way, classmate, kako sa kanya, bakit nauwi sa ganyan? Nagpapa-executive check-up ka lang, nung ultrasound mo, nakita lang na may bukol ang left kidney mo. Alam po ninyong sinabi niya sa akin, siguro classmate sa kinakain ko. Siguro classmate sa mga kinakain ko. Whether we admit it or not, ating damong katakawan. Lalong-lalo na po kaming mga pari ninyo, cool. Kahit ay lalong panyimeyo kami eh. Kapag ka in-invite yung pare, halimbawa, may handa, may okasyon, in-invite yung pare, may kasama yung pare. Pag nasa mesa, lahat ng pagkain itatabi sa pare. Yung mga kasama ng pare sa mesa, wala. Yung pagkain wala na sa kanila, nasa pare na. Among tikman nyo po ini, among tikman po ninyo ito. Kahit na alam naming bawal sa amin, kahit pinapatakim ninyo, uling matako kami, kanan ngipin. Takman ngipin. Sa palagay ko, among sa kinain ko, pupupulan ko mekad, ngeni. Nananiting kapatid, pare. Alam niya, bawal. Pero dahil sa tikim-tikim lang, ayun, hindi niya alam, lumalala na pala. Ganyan po ang tukso. Inaakit niya tayo, inaakit niya ang tao. Paalala lang po, kapag ka ikaw na ang in-entertain ng tukso, at ikaw naman ang nagpa-entertain dito, mag-uumpisa ka ng mahulog sa pagkakasala, sigurado. Temptation often comes not at our strongest, but at our weakest moments. Likas sa tukso ang lumapit sa tao. Likas mismo sa tukso ang mangakit ng tao. Kaya't kung ayaw mong sundan ka ng tukso, huwag kang mag-iinarte na parang ikaw ay interesado dito. Sa madaling salita, kung ayaw mong gambalahin ka ng tukso, huwag kang magpatukso. As simple as that. In the gospel, my dear friends, Jesus, even when tempted, He did not succumb. Message, si Jesus po ang modelo natin ngayong unang linggo ng Kwaresma. Remember, we begin to commit sin when we give in to it. Tulad po ni Jesus, tayo din po kaya naman nating labanan yan. Kaya naman nating harapin yan. Kaya naman nating malampasan ang tukso ng demonyo. Question sa papaanong pamamaraan. Ito po'y sasagutin ng ikalawang puntong nais kong ibahagi sa inyo ngayong linggong ito. Tanong lang balikan ko lang ang eksena sa ating ebanghelyo. Paano kasi tinukso ng dyablo si Kristo sa ating pagbasa ngayong linggo? Tinukso siya as He was praying. Nagdarasal si Jesus nag-aayuno siya. Pero ang dyablo, ayun, inaakit siya. Ginambala siya. But Jesus overcame temptation because He was holding tight to His Father. Jesus resisted the devil's temptation. Why? By staying closely connected to the Father. Jesus kangidpana, masikan niya kapit. Ingtalana, mahigpit. Sana tayo, ganyan din po. Amen? Please all rise.